Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y matitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y talalapit. Sa Diyos walang imposible. Praise the Lord, hallelujah.
isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muling naririto ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong palagi ang napakikinggan araw-araw maliban po sa araw po ng Lunes. Ito po ay sumasahimpapawid mula araw po ng Martes hanggang araw ng Linggo sa ganap ng ika-8 hanggang ika-9 ng umaga at kapag araw naman po ng Linggo ay sa ganap ng ika-10 hanggang ika-12 ng tanghali para po sa ating pong online worship service. Praise God, hallelujah. Ang programang ito ay patuloy na sa inyo po ay naghahatid ng mga pag-asa, biyaya at pagpapalat kalakasang espiritual at paglago ng ating pong mga buhay pananampalataya. Kaya halina po kayo mga kapatid, samahan po ninyong muli ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena, sa loob ng ilang sandali ng ating pong pagninilay-nilay at pag-aaral ng kanyang mga salita. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Alright, magandang umaga sa ating mga kapatid na ngayon pong umagang ito ay nakasubaybay na sa ating programa mula po sa kanilang trabaho sa bansang Canada. Isang mapagpalang hapon o gabi diyan sa inyo sa Canada, sa pamilya po ni Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Gayon din po sa inyong anak na si Chelsea. Walang imposible kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya'y mananalig. At isang mapagpalang umaga rin po sa ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres at Sister Aida Nebres. Ganun din ang kanilang mga anak na sina Adrian, Lloyda at LA at ang kanilang mga apo na sina Liza at EJ. And good morning also to Sister Becky Garcia ng BF Resort Drive. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa iyo kapatid at kay Kim at kay Mary. At binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Alib Mikiyabas. Good morning sa iyo, Sister Alib, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. At saang lugar ka ba, Sister Alib? Saan ka ba rito sa Pilipinas? Ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sabi po, a blessed Wednesday, Pastor at sa lahat. God bless us all. Yan po ang pagbati sa atin ni Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Good morning, good morning. At mula naman po dito sa ating pong lugar sa Las Piñas, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Brother Fred Lopez. Wala bang biyahe ngayon, Brother Fred? Praise God, hallelujah. Gayon din po kay Sister Lori at sa iyong mga anak na sina Angel Jello at sa iyong apo na si Sophie. Gayon na rin po kay Nanay Letty Ignacio, ha? Praise God. Sa Diyos walang imposible. At isang mapagpalang umaga rin po sa ating kapatid na Sister Ningning Moreno Ragasa. Praise God, blessed good morning Pastor, and to all brothers and sisters, God bless us all. Yan ang kanyang pagbati ngayong umagang ito. Gayon din kay Brother Francis Ragasa, ha? At kayong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan, at gayon na rin po sa inyong manager na si Prishan. Praise God. At mula naman po sa CAA, batiin natin Brother Max Salsadon Tapulaw. Good morning Brother Max, hallelujah. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na kina Donna, Diane Lee, Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shekinah, Penpen at Kenken. Hallelujah, praise the Lord, glory, glory to God. Yes. And good morning also to Sister Lily Pangilinan at kayon din kay Brother Alvic Pangilinan.
At gayon din sa kanyang mga anak na sina Jeremy at Allen Pangilinan. Hallelujah! Kung sa Kanya ka lalapit sa Diyos. Sabi ni Brother Lloyd, good morning Pastor at mga kapatid, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa araw na ito, Lord, dakila ka o Diyos. Wala kang katulad o Lord. Honor, glory, worship, and thanksgiving are all to you alone. Hallelujah. Yan ang kanyang word of the day. Hallelujah. Thank you, Brother Lloyd. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Alright, bago tayo tuluyang magpasimula sa ating pong gawain, Nais mo yung ating pong pagpapatuloy ng part 1, yung karugtong ng part 1 po natin na pinamagatan po natin Waiting on the Lord's Action, na mayroon pong hashtag na pagod ka na bang maghintay? Hallelujah! Yan ang ipagpapatuloy natin ngayong umagang ito. Hallelujah! Bueno, bago po yan, manalangin po muna tayo at hilingin natin na tayo'y gabayan, pangunahan ng Panginoong Diyos sa kabuuan ng ating pong gawain. Hallelujah! Praise the Lord! sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, kadakilain, dinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawit ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli ay ipinagkaloob ninyo sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat sa buong magdamag na kami po ay sinamahan ninyo. Iminulat ang aming mga mata sa araw na ito upang sa gayon ay maranasan namin ang isang panibagong buhay, isang panibagong araw na amin pong gugugulin sa buong maghapon. Diyos, pangunahan po ninyo ang gawaing ito, ang iyong banal na espiritu ang siyang patuloy na dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan, turuan at gabayan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging malaya ang aming puso at isipan na ito'y tatanggapin po namin bilang pagkaing espiritual na sa amin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming buhay pananampalataya at sa mas lalong pagkakilala namin sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Diyos, ngayong umaga, hayaan po ninyong madama po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay laging mayroong taglay na kapangyarihan. Hindi ito darating sa amin sa isang simpleng pananalita lamang, kung hindi ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya sa mga sandaling kami ay nag-aaral, nagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ay mararanasan namin ang kapangyarihan nito. At kami, O Diyos, ay nakatitiyak at nakasisiguro na kami po ay patuloy po ninyong aabutin sa lahat ng aming mga pangangailangan. At sa mga sandaling ito, Diyos, idinadalangin ko po sa iyo ang aking kapatid na mayroon pong nararamdaman sa kanyang tuhod. O God, hipu-ipunin niyo ito ng iyong mahimalang pagkilos at ng iyong kamay upang sa gayon ay maibsan ang pananakit ng tuhod po ng aming kapatid na Sister Chef Branzuela Bambalan. Pagpalain niyo rin po ang mga salitang aming tutunghayan na magsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa at ng aming espiritu. Salamat po, ako na iyong lingkod, muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, daluyan ng iyong mga salita. At idinadalangin ko rin po ang aking mga kapatid na ngayong umagay nakatutok at nakikinig at nanonood. Diyos, magawa niyong gamitin sila sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagbabahagi nila ng programang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. Salamat po, Ama. Lahat ng dalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of Jesus. Amen. Amen. Sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Alright, magandang umaga po sa ating kapatid na Sister Rose Tasibit at Brother Romy Tasipit at gayon din po sa kaniyang mga anak na sina Ruby Rose at Ruru. Gayon din, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Mami Carmen Somido at ang kanyang asawa na si Tatay Nick Somido. And from Canada, isang mapagpalang gabi po sa inyo diyan, Sister Chiki Nadia Zobrepenia, at gayon din sa iyong asawa na si Edison, at sa iyong kapatid na Sister Leia Rosas, at gayon na rin sa inyong mga anak na sina Isabel Nudge at Jen. Sabay ko matatapos. And from San Pedro, Laguna, binabati natin ang mag-asawang ito ng isang mapagpalang umaga kay Brother Bob Buson Atendido at gayon na rin sa kanyang may bahay na Sister Becky Acuña Atendido at sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo na sina Ali at Ado. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong dalawa. Hallelujah! And good morning also to our brothers na ngayong umagang ito'y nasa kanyang barko. Nasa barko ka pa ba? Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, kung saan ka man naroroon ngayon, at sa iyong may bahay na si Diane Lee, at sa iyong mga anak na sina si Kaina, Penpen at Kenken, at isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Alice Dacer Durano, at sa kaniyang asawa na si Brother Nap Durano, at sa kanilang anak na si David. Good morning sa Mighty Gonzales, praise God, at kay Cha na bagong panganak, hallelujah, praise God, isang matagumpay na kapanganakan, bagamat siya'y na-cesarean mga kapatid, ay ligtas ang kanilang anak at ang buhay niya, praise God. Welcome sa inyong bagong anak at bagong apo sa tuhod ni Nanay Letty. Good morning! Kay kapatid na Paloma Liobi o Sister Liobi Palomares at kay Brother Rudy Palomares at sa inyong mga anak na sina Leia at Dylan. Ganun na rin sa iyong manugang na si Dexter at sa iyong mga apo. Praise God. At mula sa Dasmariñas, binabati natin ng isang magandang umaga ang ating kapatid na si Brother Louie Mikiyabas at ang kanyang may bahay na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Good morning sa inyong dalawa. At mula naman po sa Cavite, isang mapagpalang umaga kay Sister Lisa Villarico at sa kanyang mga anak. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain, pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang karugtong ng ating pong unang bahagi ng ating pong mensahe o yung ating pong tema o topic na ating pong pinag-aaralan, Waiting on the Lord's Action. Praise God! At ang katanungan nga po ngayong umaga sa bawat isa sa atin, pagod na ho ba kayong maghintay? Praise God! Hallelujah! Sabi ko nga sa inyo, isa sa mga pinakamahirap na ginagawa natin sa buhay na ito ay ang maghintay. Amen? Katulad ng paghihintay natin kung matatapos na ba ang pandemya o krisis na ito na ating pong kinahaharap sa ating buhay. Maaaring ang iba ay napagod na, no? Lalo na yung mga kapatid na
Alam nyo ba sa Japan kung gaano karami ang nagko-commit ng suicide? Praise God. Ang sabi po ng kanilang survey is 30,000 a year ang nagko-commit ng suicide sa Japan. At nung kami po'y magkausap ng aking may bahay, kahapon po, praise God, ay naibahagi niya po sa akin na sila po ay lilipat ng ibang unit doon sa kanilang tinitirhan doon kasi nakatira sila doon sa second floor, lilipat sila sa itaas. Sabi ko, tanong ko, bakit? Sapagkat meron daw pong nag-commit ng suicide doon sa second floor na kanilang unit. Praise God. Hallelujah. So, yan po yung mga kapatid natin na mga nagko-commit ng mga suicide ay mga taong napagod na sa buhay. Hindi na nila kayang maghintay pa kung kailan aangat ang kanilang buhay, kung kailan sila makararaos sa mga pagtitiis na kanilang hinaharap, kung kailan sila makakalaya sa mga takot at alalahanin ng kanilang buhay. Kaya po sila ay napagod ng maghintay at tinapos na nila maging ang kanilang sariling buhay. Praise God. Kaya napakahalaga po ng ating pong pinag-aaralan ngayon ang paghihintay sa aksyon na gagawin ng Diyos sa lahat ng ating pong mga inilalapit at idinudulog natin sa Kanya. Sa aksyon na gagawin niya sa mga nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran. At kahapon po mga kapatid ay aking pong sinabi sa inyo ang ilang mga talata tungkol po sa paghihintay at kung ano po, meron po tayong mga ilang mga mahalagang katanungan na ating pong maaring nasa inyong mga isipan at maaari ninyong itanong na ano ba ang ibig sabihin ng maghihintay? Ano ang kasangkot nito? Ano yung nakapaloob sa paghihintay? At paano tayo maghihintay? Sino at ano pa ang hinihintay natin? Bakit tayo naghihintay? Hanggang kailan tayo maghihintay? Praise God. Alalahanin po natin mga kapatid, nakahanda na po ba ang inyong mga Bible, lapis, ballpen, notebook para itala? At praise God, kayo ho ba ay nakahanda ng makinig o makipagtalakayan? I-share po ninyo ang inyong mga insight, ang inyong pong mga saloobin sa umagang ito. Kayo po ay makipagtalakayan at ibahagi po ninyo ang mga nasa inyong isipan at nasa inyong mga puso, ha? Praise God. Upang sa gayon tayo po nakapag-uusap, mga kapatid. Hindi lamang po si pastor ang nagsasalita. Ay nais ko rin pong makita at marinig ang inyong mga ideas, ang inyong mga insight, ang inyong mga saloobin regarding our topic for today. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, binabati natin ang isang mapagpalang umagang ating kapatid na si Sir Emmy Diaz. Praise God. Gayon din ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mga tahanan. Praise God. Yung mga nagwa-work from home dyan. Kina Jonah, Ivy at Reg. At ganon din sa yung apo na si Ray Han. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng ating pong talata sa Bible, sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, let your heart take courage, yet, yes, wait for the Lord. So habang naghihintay daw po tayo sa Panginoon, kailangan maging matatag tayo, maging matibay tayo, at huwag tayong panghihinaan. Kung baga, ang palakasin natin, ang ating puso. Praise God. Habang tayo naghihintay. Bakit po? Kasi sabi roon sa Psalms 37 verse 9, those who wait for the Lord, they will inherit the land. Praise God. At kumbaga, sa tayo na habang naghihintay sa Kanya, ay darating at darating din mga kapatid, ang mga bagay na inaasam po natin. Praise God. No? Sinare ko po sa inyo ang kahulugan ng waiting sa Webster Dictionary. Praise God, the act of remaining inactive or stationary. Yung wala kang ginagawa, yung po, a period of time spent waiting. Yung naglalaan ka ng oras at sandali at panahon sa paghihintay. Yung po ay ayon sa Webster. But according to the Bible, iba ang pagkakahulugan ng paghihintay pagdating po sa banal na kasulatan. Praise God. Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid ay yung pong tayo po ay naghihintay ay para bagang meron tayong tinatawag na pagtitiis, patiently, or meron tayong inaasahan, may pag-asa po tayo. We will look eagerly and expect something habang tayo ay naghihintay. Amen?
Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi nga ng Isaiah 51 verse 5, no? I am ready to vindicate, I am ready to deliver, I will establish justice among the nation. The coastland wait patiently for me. They wait in anticipation for the revelation of my power. Praise God. Wait expectantly. Wait in hope. Yun po, habang naghihintay tayo, mga kapatid, na tayo po ay mayroong pong pag-asa at umaasa na may mangyayari at magaganap sa ating pong paghihintay. Basta't maging matibay lamang tayo, maging matatag lang po tayo. Praise the Lord, hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Praise God. At kahapon po ay nagbigay po ako ng unang dalawang mahahalaga, no? The essential facts, no? When it comes to waiting. Pagdating po sa paghihintay ay mayroon po itong mahalagang katotohanan. Ang una po ay yung pong binahagi ko po sa inyo kahapon ay yung pong paghihintay ay nangangailangan ng pagdaan ng oras o paglipas ng panahon. Tama po ba mga kapatid? Hindi ka maghihintay kung agad-agad ay nariyan na agad. Na walang oras na mawawala. Sinasabi lang dito, sa ating paghihintay, mayroon pong oras na lumilipas para bagang isang bantay, no? Isang gwardiya o yung mga taong nagtatrabaho na ang kanilang ship ay graveyard. Habang sila ay nagtatrabaho, hinihintay nila ang pagputok ng araw o ang pagbubukang liwayway. Praise God. Sabi nga ng Salmo 130, talatang 5 hanggang 6, aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa ako. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon ng higit kaysa paghihintay ng bantay sa umaga, oo, higit kaysa bantay sa umaga. So maliwanag na inihahambing niya ang paghihintay sa Panginoon sa mga gabing nagbabantay ng lungsod na pinanonood nila ang paglipas ng oras. Sa pag-asang darating ang umaga, darating ang bukang liwayway upang sila ay makalaya mula sa kanilang mga tungkulin. Praise God, hallelujah. Yan po ang una natin ibinahagi. At hindi lang yun. Yung ikalawa po na akin pong ibinahagi kahapon, ang paghihintay ay nangangahulugang mayroong kang kumpiyansa sa pag-asa. Meron kang inaasahan. Kasama rito ang konsepto ng pag-asa kung bakit ang kaba ay isinalin minsan, yung Hebreyong kaba ay pag-asa o mukhang inaasahan. Hallelujah! Praise God! Ang paghihintay at pag-asa ay katulad ng pinagsamang hibla ng lubid. Yung pong itinitirintas na mga lubid, no? Praise God! Kapag hinihintay mo ba yung iyong mana, kumbaga, mga kapatid, na ipinangako sa iyo, inaasahan mo ba na ito'y matutupad, ito ay mangyayari? Siyempre, inaasahan mo yon. Amen po ba? Inaasahan natin na ang batas ang magbibigay sa atin ng mana kapag ka nawala na yung gumawa ng testamento. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos. At umaasa rin tayo, mga kapatid, na may sa mga balita sa telebisyon na hinihintay po natin gabi-gabi. Alam natin na sila ay magsasahimpapawid. Praise God! Sila ay magbo-broadcast dahil araw-araw nila itong ginagawa. Hallelujah! Amen? Para rin yan isang trabaho na nag-apply ka, naghihintay ka ng tawag. Di ba? Pagka sinabi sa'yo nung ina-applyan mo, pwede na, okay na, muwi ka na, hintayin mo na lang ang tawag namin. Praise God. Kaya lang, may mga pagkakataon na kapag ka naririnig nila yung mga ganong salita, nawawala na sila ng pag-asa. Sasabihin nila, bagsak. Praise God. No? Sasabihin sa'yo, huwag kang tatawag sa amin, kami ang tatawag sa'yo, hintay mo na lang tawag. So, yung iba nanlulumo na, bagsak na ang balikat, nakatungo na. Sa isip nila,
ay bagsak sila. Hindi sila nakapasa. Para bagang wala silang pag-asa. Hindi po ganun ang paghihintay, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, praise God. Ikatlo na aking pong nais na ibahagi sa inyo, mga kapatid. Praise God. Ang paghihintay ay nagsasangkot ng iyong inaasahan batay sa kaalaman at pagtitiwala. Ito ay nakabatay sa kung ano ang iyong nalalaman at sa pagtitiwala mo sa mga salita ng Diyos na ipinangako niya. Doon nakabatay ang ating paghihintay. Alam niyo, mga kapatid, kung wala tayong kaalaman at wala tayong tiwala, abay, bakit pa tayo maghihintay? Praise God. Siyempre, hindi na tayo maghihintay, at least not without a great deal of anxiety, and usually not without taking matters into our own hands. Praise God. Tama po ba, mga kapatid? So, maliwanag dito at napakahalaga na meron kang knowledge and trust habang ikaw ay naghihintay. Sabi nga ni Brother Maxo, maganda yung kanya ibinahagi, sabi rito, when you pray a prayer request over and over, it's not to remind God. He does not need to be reminded. It's to remind yourself that God is the source of your answers and your needs. Very well said, Brother Max. Ayan Praise God. Hallelujah. Kapag ka daw po ikaw ay may hinihingi sa panalangin ng paulit-ulit o araw-araw, hindi ito bilang pagpapaalala sa Diyos. Kung hindi, sabi nito, dahil hindi naman kailangan paalalahanan ang Panginoon. Kundi ang ating sarili ang dapat nating paalalahanan na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng mga kasagutan ng lahat ng ating mga pangangailangan. So yan yan po yung sinasabing knowledge at trust. Diyan po pumapasok, mga kapatid, yung kaalaman. Praise the Lord. Ito'y batay sa mga nakaraang performance ng mga pinapanood nating mga balita sa TV. No? Ang balita ay nakasanayan nating napapanood natin tuwing gabi. Praise God, hallelujah. Dahil diyan naniniwala tayo na araw-araw ay masusubaybayan natin ang mga balita. Dahil sa loob ng maraming taon, sila yung nagpapatuloy sa paggawa nito at sa gayon tayo ay nagtitiwala sa mga nasa likod nito na sila ay magbibigay sila ng balita na nakagawian na nila sa oras na kanila itong ibino-broadcast. Hallelujah! Parang ganun, mga kapatid. Alam natin na sa buong buhay natin, nakikita natin ang pagsikat ng araw bawat umaga. So hindi kailanman ito nabigo kahit isang beses. Alam o pinaniniwalaan natin sa makatuwid. Maaasahan natin ito batay sa ating pagganap nito, kaya hinihintay natin ang ilaw at ang init. Ngunit higit sa lahat, inaasahan natin na magpapatuloy na gumagana ang batas ng paglikha ng Diyos. Hindi kailanman tumitigil ang Diyos sa paglikha, sa paggawa niya sa ating buhay. Sa gayon, ang binibigyan diin ng Biblia o ng salita ng Diyos ay ang ating paghihintay ay paghihintay sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Alam nyo, hindi bababa sa 28 talata na tumatalakay sa paghihintay ang mayroon ang Panginoon bilang hinihintay na bagay at bilang kumpiyansa na naghihintay. Hallelujah! Tandaan po natin, ang layunin ng pagtitiwala ng gumawa ng aklat ng mga awit. Ano po? Ulitin natin yung sinabi niya rito. Praise God, sinabi niyang naghihintay siya sa Panginoon, ang kanyang kaluluwa ay naghihintay. At sa kanyang salita. Ito po yung salita. Tandaan po ninyo, ang sinabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words will remain.
Habang nandyan ang kanyang salita, hindi titigil ang Diyos sa paggawa, sa paglikha. Kaya nga sinasabi niya, sa salita ay umaasa ako. Praise God. Sabi niya, no? Sa katunayan, higit pa sa nagbabantay para sa umaga, O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may kagandahang loob at sa Kanya ay may masaganang pagtubos at tutubusin niyang Israel mula sa lahat ng kanyang kasamaan. Hallelujah! Praise the Lord! Tulad ng paghihintay ng tagapagbantay sa araw dahil alam niyang maaasahan ito. Kaya mas lalo pang hinihintay ng salmista ang Panginoon dahil alam niyang ang Panginoon ay mas maaasahan kaysa sa pagsikat ng araw. Sa madaling salita, ang paghihintay ay pangunahing nababalot sa pag-alam, pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon at sa Kanyang katauhan at sa Kanyang mga pangako. Kapatid, gaano mo kaalam ang pangako ng Diyos? Amen ba, kapatid? Kung wala ka rin lang alam at nalalaman sa mga pangako ng Diyos at wala kang tiwala, abay huwag ka nang maghintay. Ano pa ang hihintayin mo kung hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos? Kaya sa paghihintay, nakasangkot, nakapaloob, ang kaalaman at pagtitiwala sa Diyos. Kung alam mo na ang Diyos na yung pinaglilingkuran at hinihintay na gumawa ng aksyon, kailanman ay hindi siya bibigo, at hindi siya humihinto sa paggawa sa buhay natin, matyaga tayong maghihintay sa Kanya. Amen ba, kapatid? Good morning kay Maricel de Solok Sagadraka. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong kasamahan dyan sa inyong tahanan. Gayon din po kay Sister Lorna Gonzales. Isang mapagpalang umaga, kapatid na Lorna Gonzales, at gayon din kay Nanay Letty Ignacio, Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po kay Sister Rose Tasipit, hallelujah. Brother Romy at Rudo at Ruby Rose. So, praise God. Maliwanag, ang kakayahang maghintay sa Panginoon ay nagmumula sa pagiging tiwala at nakatuon. Pakinggan niyo ito, maigi. Nakatuon sa kung sino ang Diyos at sa ginagawa ng Diyos. Nangangahulugan, kapatid, na ang pagtitiwala ay nangangahulugang ito ng pagtitiwala sa katauhan ng Diyos. Pagtitiwala sa Kanyang karunungan, pag-ibig, tiyempo o yung timing niya, pag-unawa sa kalagayan at ng mundo. Nangangahulugang ito ng pag-alam at pagtitiwala sa prinsipyo, pangako, hangarin at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Bawat isa sa mga sumusunod na mga talata, ang tawag na maghintay at magpahinga ay batay sa katangian ng Diyos at sa Kanyang katapatan. Sabi nga ng Salmo 52:8 at 9, anong sabi rito, mga kapatid? But as for me, I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the loving kindness of God forever and ever. I will give thee thanks forever because thou hast done it, and I will wait on thy name. For it is good in the presence of thy godly ones. Hallelujah! Praise God! Psalms 37, verse 7 to 9. Ano sabi rito? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Wow! Praise God! Sabi niya, magpahingalay ka sa Panginoon at maghintay ng mayroong pagtsatsaga. Sabi rito, do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked scheme. Cease from anger and forsake wrath. Ayan sabi rito.
Sabi rito, iwasan. Tanggihan ang galit, talikuran, ang sama ng loob. Yung poot. Sabi rito, do not fret, it leads only to evil doing. Sabi dito mga kapatid, for evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Hallelujah. Psalms 39 verse 7, and now Lord, for what do I wait? My hope is in Thee. Praise God. Hallelujah. So, nasaan ang pag-asa ng salmista? Nasaan ang pag-asa ng bawat isa sa atin? Nasaan ang pag-asa mo ngayong umaga? Ang ating pag-asa ay nasa sino at ano ang Panginoon. Andun yung ating pong hope. Yung hope natin ay nakasalalay sa who and what. Sino ang Panginoon at ano ang Panginoon? Hallelujah. Subalit, kapag ka naisip nating maghintay, madalas nating harapin ang katanungan. Ano ang gagawin ko habang naghihintay ako? Nangangahulugang bang ito na umupo na lamang tayo at walang ginagawa? Yung ba ang kahulugan? Well, ang sagot ko dyan, oo at hindi. Oo at hindi. Bakit po? Ito po yung ikaapat, mga kapatid. Ang ikaapat po, ang paghihintay ay isinasangkot ang negatibo at positibo. It involves negative and positive, kapatid. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng wait. It involves negative and positive. Kapag naiisip nating maghintay, ang maaaring nating isipin ay umupo lamang at hindi gumagawa ng anumang bagay. Naghihintay lamang tayo na mayroong mangyari. Ngunit hindi ito ang uri at klase ng paghihintay na sinasabi ng banal na kasulatan. Marahil ang isa sa pinakamahirap na aspeto ng paghihintay ay ang pag-aaral na hawakan natin ang mga negatibo at mga positibo sa wastong balanse. Ibabalance natin yung pong negative at positive. Ang paghihintay ay nagsasangkot ng pagiging walang kibo at isang aktibo. Yung bang tinatawag na passivity and activities. Yung pagsasawalang kibo at pagiging aktibo, mga negatibo at positibo, mga bagay na dapat nating gawin at mga bagay na hindi natin dapat gawin. Ang mga negatibo at positibo, mga kapatid, ay ang mga negatibo at positibong nauugnay sa paghihintay ay malapit na itinitirintas, ibinubuhol o pinagsasama-sama tulad ng mga hibla sa isang lubid. Kung naitirintas sila ng mabuti, nagbibigay sila ng malaking lakas, tapang, pasensya at pagtitiis. Kaya tungkol sa aktibidad, ang paghihintay ito ay nagsasangkot ng tatlong bagay. Ano po ito? Una, mga bagay na ginagawa natin, paggawa ng tamang bagay. Ikalawa, mga bagay na hindi natin dapat gawin. Ano po ito? Pag-iwas sa mga maling bagay. So, mga bagay na nangyari sa atin, sa loob natin at para sa atin, sa proseso ng paghihintay sa Biblia. Itong tatlong elemento ay magkakaugnay at maaring maging mahirap na ayusin habang dumadaan tayo sa proseso ng paghihintay sa gagawin ng Panginoon. Ngunit, in general, mga kapatid, nagsasangkot sila ng maingat na pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa maraming mga utos sa banal na kasulatan na nauugnay sa konsepto ng paghihintay sa banal na kasulatan. Tandaan, ang mga positibo at negatibo sa daanan na ito ay pinagtagpi kasama bilang bahagi ng proseso ng paghihintay habang may tiwala ang isang tao sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sinasabi rito, di ba? Inuulit natin yung sinabi po ng Psalm 37 verse 9. 37 verse 7 to 9. Rest in the Lord. Wait patiently for Him. Ito po yung
positive. Praise God. Ito yung dapat nating gawin. Ano po naman yung hindi natin dapat gawin? Sabi dito, do not fret because of him who prosper in his way, because of the man who carries out wicked scheme. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evil doing. Dito tayo pinaiiwas. Ito pong negatibong bagay na ito, mga kapatid. Bakit po? Kasi sabi dito, for evil doers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Hallelujah. Amen? Praise God. So, nandun po yung pawang negatibo at positibo na kinakailangan ibabalansin natin, mga kapatid. Sabi nga ng Psalms 37 verse 1 to 6, a psalm of David, do not fret because of evildoer. Be not envious toward wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Hallelujah! Alam niyo itong magandang talatang ito sa talatang 4, delight yourself. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pakinggan po nito, sa Diyos niyo hanapin ang inyong kaligayahan. At ibibigay niya ang nasa ng inyong puso. Praise God. Kanino kayo naghahanap ng kaligayahan? Sino ang hinihintay niyong magpapaligaya sa inyo? Sino ang hinihintay niyong magbibigay sa inyo ng pag-asa? Ang sabi rito, sa Diyos mo hanapin. At ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. At anong sabi dito? Commit your way to the Lord. Trust also in Him and He will do it. And He will bring forth your righteousness as the light and your judgments as the noonday. Ayan na, napakalinaw, kapatid. Hallelujah. So, kinakailangan maging balanse tayo. Dahil ito ang nasasangkot, ito ang nakapaloob sa paghihintay. Habang naghihintay, gumawa ng tama, iwasan ang mali. Amen? Mga maling gawain, kapatid, habang naghihintay tayo sa Panginoon, sa gagawin niya, sa buhay, at sa panalangin natin. Amen ba? Alright, good morning po kay Sister Analisa Moreno de los Reyes ng Dasmariñas, Cavite. Gayon din po sa iyong mga kasama dyan, Sister Analisa, sa iyong mga anak na sina Rayana, PJ at Nicole. At ganun din, binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sister Grace Painsan ng Baras, Rizal. Good morning, Sister Grace. At sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, nagbe-breakfast na ba, kapatid? Ano ang breakfast natin? At ganoon din kay Sister Marlene Soribio at sa kanyang mga anak na sina Elena, Laika, Jelay. Good morning. At binabati din natin from Makati City, Sister Marisa Teresa Pinky Painsan. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Maria Teresa. Praise God. Maria Teresa Leonora. Ganda. Doon ba kinuha pangalan mo, kapatid? Praise God. Hallelujah. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Levin Rafael at ang kanyang asawa na si Brother Ruel Rafael at ang kanilang mga anak, at ang kanyang apo, praise God, si Kit, si Erwin, at ganun din si Aries. Good morning, church. Yan ang pagbati ni Sister Zenny Ilyaska sa atin. Good morning din sa iyo, Sister Zenny, at sa iyong asawa na si Brother Ray Ilyaskas Jr. Alright, kapatid, Psalms 37, sinabi dito yung pong mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Balance lang dapat, sabi rito. Sabi niya, do not fret, huwag niyong kainggitan yung mga masasama na kung umasenso man sila, umangat man sila sa mga maling kaparaanan. Sa pagkasabi ng Panginoon Diyos, katulad ng mga damo sila ay matutuyo din. Hallelujah. Ang gawin mo, sabi rito, magtiwala ka. Trust in the Lord and do good. Trust in the Lord, magtiwala ka at gumawa ka ng mabuti. Dwell in the land and cultivate faithfulness.
Pag sinabing cultivate faithfulness, pagyamanin mo ang katapatan, paunlarin mo yung katapatan mo, kapatid. At hanapin mo sa Kanya ang kaligayahan. Huwag kayong maghahanap ng kaligayahan sa tao. Madidisappoint lang kayo pag nakita nyo ang kamalian nila. Amen? Praise God. Kung saan-saan tayo naghahanap ng kaligayahan, ba'y sasabihin natin kung minsan ay napakababaw lang naman ng kaligayahan ko. Alam niyo mga kapatid, kung kaligayahan ang hahanapin ninyo, huwag niyong itong itutuon sa mga material na bagay. Dahil pag nawala yan, tsak malulungkot kayo. Pagka itinuon ninyo ang inyong kaligayahan sa kapwa ninyo tao, praise God, pag nakita ninyo at nakarinig kayo ng masasamang salita, ay madidisappoint kayo. Praise God, mawawalan kayo ng gana. Huwag niyo itingin ang inyong kaligayahan sa mga nangyayari, sa mga magpapasaya sa inyo na panandalian lamang. Kaya nga sinasabi rito, delight yourself in the Lord. Sa Diyos nyo, hanapin ang inyong kaligayahan. Amen! Kasi pag ibinatay natin ang kaligayahan sa tao, mawawala rin sila. Aalis din sila. Hindi natin sila maasahang panghabang buhay. While kung sa Diyos, kahit saan ka magpunta, kapatid, mawala ka man sa mundong ito, maligaya ka pa rin dahil kapiling mo ang Diyos. Amen? Amen po ba? Hallelujah? Hallelujah. Praise God. Panglima, mga kapatid, panglima. Ano po ang nakapaloob? Ano po ang nakasangkot sa paghihintay? Ito po ay isinasangkot din ng paghihintay ang hanapin o paghanap sa Diyos. Praise God. Sabi ng Lamentation, chapter 3, verse 25, the Lord is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. Sabi rito, mabuti ang Panginoon sa lahat ng sa Kanya ay naghihintay, sa mga taong sa Kanya ay humahanap. Kasama sa paghihintay, ang hanapin muna ang Panginoon at ang Kanyang katuwiran. Sa positibong panig, ang paghihintay ay laging nangangahulugang paghanap sa Panginoon. Kapag pumasok tayo sa silid ng paghihintay ng Diyos, hindi tayo dapat umuupo lamang na katulad ng ginagawa natin sa mga klinika ng doktor habang naghihintay tayo ng check-up. Sa halip, kailangan nating gumugol ng oras sa paghahanap sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng paghahanap sa Diyos, kapatid, pakinggan mo. Habang ikaw ay may hinihingi at naghihintay, na ikaw ay katagpuin, na ikaw ay sagutin ng Diyos, na ang Diyos ay gagawa ng aksyon sa iyong panalangin. Ito po ang ibig sabihin ng paghihintay, ay paghanap. Ang ibig sabihin ng paghanap sa Diyos ay mayroon kang oras sa pag-aaral ng salita. Paghahanap ng mga sagot at pag-angkin ng mga pangako ng Diyos. Ayan po mga kapatid. Amen? Hallelujah! Yan po ang ibig sabihin. Seek God. Hanapin mo sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Dahil dito mo mahahanap ang kasagutan ni Lord sa iyong panalangin. Kung si Lord ba ay magsasabi sa iyo ng yes, o si Lord ba ay magsasabi sa iyo ng no, o si Lord ba ay magsasabi sa iyo ng wait. Maghintay ka, kapatid. Angkinin mo ang mga pangako ng Diyos. Amen? Hindi ba ganyan ang ginagawa natin sa mga taong nangangako sa atin? Praise God. Ibinabalik natin sa kanilang mga pangako. Di ba? Sinasabi natin, hindi naman ako magsasabi sa'yo, hindi naman ako maghihintay sa wala kung hindi mo ipinangako. Di ba? Sinabi mo
ganito, bibigyan mo ako nito, ibibili mo ako nito. Di ba ganyan kung minsan ng mga anak natin, na kapag ka mayroong mga apo ninyo, kapag may ipinangako kayo, inaangkin nila yung mga salita ninyo. Praise God. Hindi nila nakakalimutan yung salitang binitawan ninyo, kapatid. At ganyan din, pagdating sa Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang salita na binitawan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At ito, sa oras ng pangangailangan, sa oras ng pagdarasal ninyo, sa oras ng paghanap ninyo sa Diyos, ibalik ninyo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang nagsabi nito. Pinangako mo ito sa amin. Sabi mo, Panginoon, kung kami tatawag, sasagot ka. Amen? Yan ang sinabi mo, Panginoon, na isusupply mo. Sabi mo sa aklat ng Filipos 4:13. And Philippians 4:19. Praise God. That you will supply all our needs according to His riches in Christ's glory. Amen po ba? Mga kapatid, sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, binabantayan mo yung salita mo upang ito'y isaganap. Bigyang kaganapan. At hindi babalik sa iyo ang mga salita mo nang walang pangyayari. Ngayon, papaano ninyo aangkinin ng isang pangako kung hindi ninyo ito mahanap sa salita ng Diyos? Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya habang ikaw, kapatid, ay naghihintay, makipag-aral ka kay pastor. Amen? Kaya nga, nakikinig tayo araw-araw. Amen po ba, kapatid? Nang sa gayon, meron ka namang malaman. Mahanap mo ang kasagutan mula sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ano yung ikalawang nakasagot dito? Ibig sabihin ng pagganap sa Kanya ay oras ng panalangin. Magkaroon ka ng oras. Sarili mong oras sa panalangin. Dahil sa panalangin, kumbaga, nananalangin tayo tungkol sa mga issue, nananalangin tayo para sa karunungan at pagkilala sa Panginoon. Paano nyo ba nakikilala ng lubos ang isang tao o yung mga naging kaibigan ninyo o yung mga naging kapartner ninyo sa buhay? Hindi ba sa pamamagitan ng patuloy na usapan, yung patuloy na komunikasyon? Habang sila ay palagi at araw-araw mong nakakadaupang palad, araw-araw mong nakakausap, nakikilala mo siya ng lubos. Nalalaman mo ang kanyang mga katangian at mga bagay na hindi maganda sa kanya. Nakikilala mo siya ng lubos sa patuloy na pakikipag-ugnayan mo. Gayon din sa ating panalangin. Sa patuloy na pananalangin natin araw-araw, unti-unti natin nakikilala ang Diyos. Nalalaman natin ang kanyang katauhan, ang kanyang pagkatao, ang kanyang karunungan. Kaya nga, kung ikaw ay nananalangin, paminsan-minsan lamang, abay, malabong makilala mo ng lubos ang Panginoon. Kung kayo ay paminsan-minsan lamang nagkakaroon ng ugnayan. Praise God! Hallelujah! Kailangan po, kapatid, ang oras ng panalangin. Ikatlo, yung pong oras ng devotion o oras ng pagninilay-nilay kung sino ang Diyos at kung ano ang nais niyang gawin sa atin sa pamamagitan po natin. At kung ano ang kailangan nating gawin sa pamamagitan ng mga sagot at direksyon. Kasama dito ay maaring ang pangangailangan natin upang suriin ang ating motibo at pag-uugali, ating mga halaga at prioridad. Hallelujah! Magkaroon tayo ng personal devotion. Pagninilay-nilay mo, sino ba itong Diyos na aking pinaglilingkuran? Ano ba ang nais niyang gawin ko? Ano ba yung nais niyang ipagawa sa pamamagitan ko? Ano ang kailangang gawin? Praise God!
At dito'y masusuri natin kung ano ba ang motibo at pag-uugali at prioridad natin sa ating buhay. Kapatid, so magkaroon tayo ng pagninilay-nilay. Evaluate natin ang sarili natin. Ito bang hinihingi ko ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Ako ba ay karapat-dapat na sa Kanya ay patuloy na magtiwala pa sa kabila ng napakatagal ko nang naghihintay? Ha? So ito po yung oras ng pagninilay-nilay sa ating mga buhay. Sabi nga ni Brother Max, focus yourself, soul and mind. Yan. Praise God. Suriin natin, tuon natin ang ating isipan sa ating sarili, sa ating kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good morning po kay Sister Norma Ablas ng Dasmariñas, Cavite. Hallelujah. Praise the Lord. So yan po mga kapatid yung ating pong pang ilan ba yun? Pang-5. It involves, waiting involves seeking God. Hanapin mo ang Diyos habang naghihintay ka. At mahahanap mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at pagbubulay-bulay sa ating pong sariling buhay. Hallelujah. Amen? Evaluate mo sarili mo. Sabi nga, excuse me, sabi nga ng 2 Corinthians 13 verse 5, ano sabi ron? Mga kapatid, examine yourself whether you are in the faith. Examine. Suriin mo ang sarili mo. So pagsusuri sa ating mga sarili habang hinihintay natin. Baka naman kasi hingi ka ng hingi sa Diyos, nakakalimutan mo, nakakaligtaan mo. Meron ka pa palang hindi pinapatawad. Meron ka pa palang galit. Meron ka pa palang itinatagong sama ng loob. Remember, the Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. Kung ako ay nagsasaalang-alang ng kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan nitong aking Diyos sa panalangin. So, sayang lang ang paghihintay mo, kapatid. Amen? Seek God first. Mahahanap mo rin siya. Pero, paano mo nga siya mahahanap kung merong nagtatakip? Meron nakabara. Hindi mo nga makakita ang Diyos. Tandaan ninyo, sinasabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, ang kamay ng Diyos hindi maiksi para abutin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi siya bingi para pakinggan ang ating mga panalangin, subalit ang inyong sala ang siyang dahilan ng pagtatakip ng kanyang mukha at siyang dahilan kung bakit hindi niya pinakikinggan ang iyong panalangin. So, hindi mo makita ang Diyos dahil may nakabara. Ano po yun? Yung kasalanan. Kaya, importante, while you are waiting for God to do His action regarding your prayer, regarding our prayers, we must seek Him first. The Bible says clearly in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Importante yung righteousness in seeking God. Amen? Hallelujah! Alright! Pangilan na ba to? Panganim po ang paghihintay
ay nagsasangkot din ng pagkuha ng tamang aksyon sa tamang oras. Ayan po. Pagkuha ng tamang aksyon sa tamang oras. Doon din po, meron din pong nakapaloob. Ha? May nakapaloob sa paghihintay. Habang naghihintay tayo, kumukuha tayo ng tamang aksyon sa tamang oras. Para bagang yan ay isang pagtatanim sa palayan. May isang oras ng pag-aararo, may isang oras ng paghahasik at oras upang mag-ani. Lahat ng ito ay hindi natatapos ng magkakasama sa parehong oras, ha? Kapatid, ito ay mayroon pong kanya-kanyang panahong ginagawa sa loob ng ilang taon. Mga kapatid, mayroong isang tatay na isang magsasaka ng palay at kanyang anak na lalaki na lumaki sa bukid. At sila'y kapwa nagkaroon ang batang ito'y nagkaroon ng pribilehiyo na magtrabaho sa bukid at maging kasangkot sa proseso ng pagtatanim ng bigas o ng palay. Ang pinakamahalaga at kapanapanabik na panahon ay noong nagtatanim at nag-aani sila ng palay. Ngunit magkakalayo ng panahon ang mga ito. Ha? Praise God. Hallelujah. Ha? Purihin ang Diyos. Sila ay nag-aararo at nagbubungkal ng lupa at pagkatapos ay itinatanim nila ang binhi. Matapos ang palay ay sumibol ng ilang pulgada. Praise God, ng ilang pulgada. Kung baga, tumubo na mga kapatid. Ito pong bukirin at ang pilapil po ay lalagyan po nila ng tubig na napakarami. Kung baga, babahain nila ng tubig para sa mga susunod na buwan. So, ang trabaho ay upang mapanatili ang tamang antas ng tubig para po sa palay at hintaying lumaki ang palay. So, araw-araw silang naglalakad at pinanonood ang mga bukirin upang makita yung water level kung tama. Panghuli, pagkatapos ng mga linggo o buwan ng paghihintay at panonood at pag-asa, oras na para sa pag-ani at darating na ang kanilang mga maggagapas o mag-aani. Praise God. Pero tignan po ninyo yung buong proseso ay kasangkot sa paggawa ng tamang oras. Yung kanilang tamang ginawa, tamang aksyon sa tamang oras. Meron pong tamang oras sa tamang aksyon na gagawin po natin. Ganun po ang paghihintay sa Panginoon. Ang Diyos ay nasa negosyo ng pagpapalaki ng ating espiritual na ani sa ating buhay. Ngunit ito ay nangangailangan ng oras. Nangangailangan ito ng ating kooperasyon sa paggawa ng mga tamang bagay sa tamang oras. Praise God. Hallelujah. Kumbaga mga kapatid, habang naghihintay tayo, natututo tayo, lumalago tayo, gumagawa tayo ng tama upang tayo ay magkaroon ng pag-unlad at paglago sa ating mga buhay pananampalataya. Lumalago tayo, umuunlad ang ating kaalaman kapag tayo ay gagawa ng isang tamang gawain sa tamang panahon. Mga kapatid, diyan po isinasangkot ang paghihintay, ang pagkuha ng tamang aksyon sa tamang oras. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Sana po meron po tayong natutunan sa ating pong pinag-aralan tungkol po dito sa mga bagay na mahahalaga tungkol na nakapaloob sa paghihintay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa problema'y humaharap. Bueno mga kapatid, oras na para po sa ating pong prayer request. Sa lahat ng may mga kahilingan sa Panginoon, nais po ninyo na gumawa ng aksyon ang Panginoon sa inyong mga panalangin. Ngayon na po ang oras para i-apply po natin yung ating pong pinag-aaralan upang sa gayon makatiyak at makasiguro tayo na gagawa at kikilos ang Diyos
sa ating mga panalangin. Hallelujah. Praise God. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name Sama natin sa panalangin ang ating kapatid, is a miracle. si Sister Liza Nielsen de la Torre. Sama rin natin si Vince and M. Magana, Lydia Menrique Magana, Nenita Menrique, Francis Painsan and family, John and Apple Magana and family, Carmelita Hartsack, Go and Retago family, Nora Vista Anta, Ilani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr. Sama rin natin sa panalangin na ang ating kapatid na Sister Becky Garcia para pray pastor sa kidney failure na maging normal ang creatinine. Yan po ang kanyang kahilingan. Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Marilyn Esonacto Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chiqui Nadia Zoprepeña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzalez family, Elisa Domingo and family, Erner Alpon and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Nita and Elmer Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and family, at ang ating mga kapatid na nagdadalang tao, Rayana Moreno de los Reyes, Rosel Domingo, Rachel Painsan Robles. Ganun din, sama natin sa panalangin si Helen Lopez and pamilya niya, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, at ganun din po sina Remy Rufino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian and Rodel Castales, Rowena, Morgan, Connor and Red Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Lithium Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Guadalupe, Labis and family, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan. Sama rin natin si Ronia Tendido, Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagdakan, and Nanay Lourdes Sangala. At maging ang mga kabuhayan, negosyo ng ating mga kapatid, sama rin natin sa panalangin, Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Playing OC, Jamson Diagnostic Clinic, Skyhook GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate GPS Services, Chriskin Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architecture at Pini Architect Leo, Accounting Firm ni Sister Lily, Car Rental Services, Brother Lloyd, Brother Fred, and Sister Elena, Providence Memorial Plan, lalong-lalo na yung commission nila Sister Annalisa at Sister Neng, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Spa, Sophie's Boutique at House Rental ni Nanay Letty, Sister Lori at Nanay Remy, at ganun din kay ang condominium nila Sister Apple Magana, at ganun din po ang bed spacing ni Sister Lisa Domingo. Okay, tayo po ay dumulog at lumapit sa Panginoon Diyos ngayong umagang ito. In your name there is healing. In your name Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, sa patuloy na pag-abot at pagtugon mo sa lahat ng aming mga kahilingan. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan na nagtuturo sa amin kung paano kami maghintay sa mga gagawin mong pag-abot at pagtugon sa aming mga panalangin. Marami po ang nakapaloob sa paghihintay na dapat po namin matutunan upang sa gayon ay huwag kaming sumuko at tumigil sa pagdulog at paglapit sa iyo.
Narito po, Panginoon, ang aking mga kapatid na mayroon pong kahilingan. Idinadalangin ko po sa iyo si Erwin na ngayon po ay mayroon pong lagnat, ubo at sipon. Panginoon Diyos, abutin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay kung saan man siya naroroon ngayon. O God, pagpalain mo po siya ng mabuting kalusugan. Pawiin mo ang lahat ng mga simptomas na ito na nasa kanyang katawan. At sa pangalan ni Jesus, balutin niyo po siya ng iyong makapangyarihang dugo. Ganon din po, Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang aking kapatid na si Sister Becky Garcia para po sa kanyang kidney. O God, itinataas at idinadalangin yung maging normal ang kanyang creatinine upang sa gayon ay maging maayos at maging normal ang kanyang kidney. Lord, walang imposible sa iyo. Kung yung ng mga tuyong buto sa panahon ni Ezekiel ay nagawa mong lagyan ng panibagong buhay, gasino pa ang isang bahagi lamang ng organ ng katawan ng aking kapatid. Kaya naman sa mga sandaling ito, Diyos, ibuin mo po ang kanyang kidney, ayusin, buuin, Panginoon Diyos, ibalik yung normal na kidney sa kanya upang sa gayon ay hindi na po siya dumaan pa sa mga anumang proseso ng pagdadialysis. Salamat po, Diyos, sa pag-abot at pagtugon mo sa panalangin ni Sister Rose Nasipit para po sa kanyang anak na si Ruby Rose sa lahat ng kanyang medical exam, eye test niya at mga QBC, Panginoon Diyos. Inaangkin ko, Ama, na ikaw ang Diyos na patuloy na magpapala at patuloy na magbibigay ng magandang resulta sa kanyang medical exam. Tinataas ko rin po sa iyo si Princess Vasquez, Panginoon, na nakakumpay ngayon sa ospital. Ama, abutin niyo po siya saan man siya ospital naroroon. Ibangon niyo po siya mula sa banig ng karamdaman. Takpan niyo po siya ng iyong banal na kapangyarihan. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang kahilingan ni Sophia Maurice Briana, Panginoon Diyos, sa mga oras na ito. Ama, idinadalangin ko ang kanyang kahilingan para sa tagumpay ng kanilang water refilling station at yung kanilang kainan, Panginoon. At ito ay patuloy mong pagpalain ng kalusugan at financial blessings si Harold, Panginoon, BJ at Hani Salazar mula sa gastritis at kagalingan din po, Panginoon, para po kay Rodolfo Dizon para po sa kanyang congenital heart disease right now in Jesus' name, O God. We proclaim healing and deliverance, O God, para po sa mga kapatid kong ito. O God, gayon din po, Panginoon, ang aking mga binanggit na pangalan sa mga kahilingan, O God. Patuloy niyo po itong katagpuin at patuloy, O Diyos, na sila, O Diyos, ay makaranas ng iyong kabutihan, makaranas ng himala, kung sila man ay may cancer, may COVID, congenital heart disease, heart failure, heart disease. O God, ngayong umagang ito, maging yung mga hypertension, Panginoon Diyos, gout, arthritis, anumang uri ng mga sakit at karamdaman, amin po itong sinasaway at inaangkin ang kagalingan sa kanilang mga kalusugan. Tinatas ko rin po sa iyo si Kenneth Maglaya para po sa kanyang pamilya, O God, na sila ay maging blessing sa pamilya Cortez at sa kanyang mga kaibigan. O God, ipuin mo ang kanyang puso at patuloy niyang maranasan ang iyong kabutihan sa kanyang buhay. Dinadakila at pinupuri kita, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi bumibigo sa lahat ng aming mga panalangin at sa iyo ay walang imposible. Dinadakila kita, O Diyos, sa iyong himala na patuloy na ipinararanas sa amin. Pagpalain ninyo ang mga negosyo at kabuhayan ng aking mga kapatid na aking pong binanggit sa prayer request. Patuloy mo itong paunlarin, patuloy mo pagpalaguin, at ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng maraming mga kliyente at customer, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko rin po si Eduardo De Luna na mild stroke. O God, ang dalangin ko ay patuloy na kalakasan at patuloy na mabilisang recovery ng kanyang sakit at karamdaman. Ganon din po, Panginoon Diyos, ang aking hiling at dalangin para po sa panalangin ni Brother Louie na kagalingan ng kanyang kuya Dodong mula sa praise God, na naka-admit na 3 araw, Panginoon Diyos, sa pagamutan. God, gumawa ka po ng makalangit na himala sa buhay ni Dodong ngayong umagang ito. Ikaw ang magbangon sa kanya mula sa banig ng karamdaman. Salamat po, Ama. Ngayong umagang nakatitiyak at nakasisiguro po kami na ikaw ang Diyos ng himala at Diyos ng
pinakamakapangyarihan at patuloy na nagpapamalas ng kanyang kabutihan sa bawat anak mo na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. O God, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Palakpakan po namin ang Diyos na buhay. Sa karamdaman ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng aming forever. Alright, to God be all the glory sa biyahe ni Mami Carmelita Hartsock na ngayon po ay nasa Florida, US of A. Praise God! Salamat sa iyong malaya at ligtas na biyahe, Mami Carmelita Hartsock. Praise God! Hallelujah! Ang Diyos ay isa sa iyo. Hallelujah! Saan ka man magpunta dyan sa Florida, US of A. Sasamahan ka palagi ni Lord, ha? Purihin ang Diyos. Salamat po, mga kapatid. Sa araw na ito, muli tayo po ay nagtagumpay. Alright, mga kapatid. Praise God. Patuloy po ang ating pong panawagan sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito. Mangyari lamang pong tulungan niyo po kami na maisakatuparan po ang proyektong amin pong ginagawa para po sa monitored speaker, powered monitored speaker na bibilin po natin upang sa gayon ay mas maging maganda po ang amin pong sound system sa church tuwing linggo, ha. Pwede po kayong magpadala sa ating pong GCash account, ha, doon po sa mga nais na tumulong para po sa proyektong ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, ha. At ganoon din po, mga kapatid, sa darating pong linggo ay meron po tayong Thanksgiving Day, ha, mid-year Thanksgiving. Ang gagawin po natin ay celebration of praise. Tayo'y magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Huwag po ninyong kalilimutan ang inyong mga binhi, ha, binhi ng pananampalataya na inyong itatanim para po umani kayo sa loob ng 6 na buwan na tatapusin sa 6 na buwan ng 2021. Magtatanim po tayo muli ng binhi para po sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! At maraming salamat din po sa walang sawang nagpapadala ng kanilang mga suporta at tulong para po sa mga lingkod ng Diyos katulad po namin ni Pastor Tony. Ang Diyos po ang magpapala sa inyong mga kabutihan, ha? Ang buhay na kay lupin sa kabutihan. Shoutout po kay Nanay Esther Pagtakan at kay Nanay Lourdes Sanggalang. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi ka Doon po sa mga kapatid na nais pong magpa-counseling, pwede po kayong tumawag o mag-PM sa akin para po kung meron po kayong mga nais na ipapanalangin personally or confidentially, mga kapatid, pwede po ninyo akong i-PM or tawagan sa aking messenger at sa gayon po ay ma-counsel ko po kayo at maipanalangin. Kung meron lamang po, praise God, ayaw ninyong kayo ay ma-counsel on the air, pwede po personal, pwede kayong mag-PM sa akin o kaya tumawag sa aking private messenger. sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan. Bueno, bukas po mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ikalawang
bahagi po ng ating pong gawain tungkol po sa paghihintay sa mga aksyong gagawin ng Diyos sa ating mga panalangin, mga kapatid. At bukas po ay antabayanan po ninyong muli ang ating programa sa ganito pa rin pong oras. So sa pangunguna po ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa kong lingkod, Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, muli sa inyo ay pansamantala pong magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa araw po ng bukas. Ako po'y nag-iiwan palagi sa inyo ng mga salitang magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan na wag po tayong magdadalawang isip na palagi lumapit at dumulog sa trono ng biyaya ng Diyos upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang paghariin natin sa ating sambahayan, sa ating tahanan, at ang ang pagliligtas niya ang ating babaunin sa lahat ng ating pupuntahan at saan man tayo gumawi, ay nariyan ang kanyang pagliligtas at ang kanyang pakikisama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa buhay po natin. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Good day. God bless us all. Hallelujah! Sino na aking nilapitan? Alright, bye-bye mga kapatid. See you tomorrow. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome po. Natagpuan Welcome po, Sister Alice, Sister Zenny. Hallelujah, Brother Louie. sa poema sa buhay. Ako ay bigo forever. You're welcome po, Sister Marilu Quinto. Kailan pa ba ito matatapos? Gulo ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan